Kaya siguro sobrang linis yung ilog or dagat ng ibang bansa. Mayroon pala silang ganitong idea. Sa ilog pa lang ay sinasala na yung mga basura. Tuwang-tuwa naman si Kuya dito. Bukod sa malinis na yung ilog nila, ay pwede pa ito ibenta ni Kuya ang kanyang nakuliktang basura. So ang ginagawa lang talaga dito, naglagay lang sila ng kawayan. Tuwing dadaan yung tubig na may kasamang basura, ay sasabit yung basura dyan na iwan. Siguro kasama na yung isla dyan. Ang galing yung idea nila. Oh. Siguro itong si Kuya na to nakatira sa malapit ng ilog. Baka yun ang batas nila doon. Kung sino ang nakatira na malapit sa ilog, siya ang mangulikta ng basura. Tapos pwede na ibinta yung mga pwedeng mabinta doon sa mga junk shop. Ang galing talaga yung idea. Ibig sabihin, binigyan si Kuya ng hanap buhay. Tapos yung basura na yan ay galing pa sa bundok, no, sa bukid. Itong basura na ito ay hindi talaga makarating sa dagat, kaya sobrang linis yung dagat nila. Ito pala ang ginagawa. Talagang matalino talaga ang nakaisip nito. Dito sa atin mukhang wala pang ganito. Kasi wala akong nakita sa ilog na may ganito na inaharang yung mga basura. Mayroon pang isda nakuha ni Kuya. Deliver na yung pang-ulam niya. Tapos yung ilog nila makikita mo dito. Sobrang lakas yung agos niya. So dito makikita mo talaga na disiplinado yung mga tao doon sa kanila. Kasi nakahanap ng magandang paraan kung paano nila pinoprotektahan ang kanilang baybayin na hindi matambakan ng basura. Kaya siguro maraming isda doon sa kanila at mura dahil sa kalinisan ng dagat. Ayan o, nakikita mo naman si Kuya dyan.